Kapatid natin dito sa mga media dito sa Bulacan. Andito po ang RBFM, Series 7. Sino ba? Andito rin po yung correspondence, inquirer, and of course, si Sir Unag po ng 93.7, I think, Radio Bandera. So yung mga gusto magtanong sa mga kapatid ko sa media, pwede po itaas yung kamay para pumunta po dito para makapagtanong po. Provide for happy Teachers Month. Naku, ang buong teachers talaga naman. Ito ang buwan ng pagmamahal sa teacher. Opening statement lang, magandang umaga po sa inyo lahat. At andito ako, nakailang beses na natapos po itong pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanglang bagyo dito sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Siyempre, yung Kalumpe, Kabulay at iba pa, Obando, Balagtas, Marilao sa umaga ito. Pumuslit lang ako kahit Senate kasi may session kami, kaya lang gusto ko lang ipamigay at makatulog kasi delayed na ito. Kada schedule ko, nagkakaproblema kasi parang sunod-sunod naman yung mga bagyo. Nag-umpisa sa Egay, tapos tinuloy-tuloy sa lahat ng letra, Palcon, Loring, Ana, Ineng. Pati sa Ilocos Norte, hindi ko maintindihan ng klaseng bagyo ito. Hanggang Ilocos Norte, hanggang dito, binabaha, binabagyo. Kaya ang tindi po ng climate change at ang tanging magagawa na naman natin ay magtulong-tulong. Pero masaya naman ang ikot dahil natatakot ko mga dating nakabataang barangay. Katulad ni Mayor Junior, si Mayor Dick sa Pakila, sa Ubando. Kaya happy-happy naman po ako dahil pati si Governor Daniel, dating kabataang barangay. Dulaan nga lang, di ba naman ang level to. Kaya tonto ako na mabalik dito. Thank you. Yes, we want to Renate Chamo from Biggie Barbie. Sa kanilang in-information comments to the presentation of Executive Order 59. Yes, medyo napupulan na tayo kung ano nangyayari dito sa bigas. Alam naman natin na may bigas pa na lokal. Ang akin na lamang, simutin muna lahat ng lokal na bigas kasi sa Nueva Ecija, sa Isabela, maski sa Ilocos Norte, kahit paano, may local pang bigas na ang benta, mababa, nasa 25 pesos yung sa Nueva Ecija. Yung iba naman, nasa 32, kaya pa. Pero kung post-importation ang hahabunin natin, talagang mahal. Dahil umaabot na dun sa sinasabi ng EO ng 41 to 45. So tingnan natin, tulungan muna natin ang ating mga magsasakang lokal bago mag-isip ng importation. Alam naman natin na kinakailangan mag-import, pero ang kakulangan lang natin at pupunuin ay nasa 10 to 15%. Kung bakit naman tayo ay the biggest importer in the world. Hindi naman siguro tama rin. Kaya dahan-dahan tayo sa importation. Ngayon wala naman talagang crisis sa bigas pa. Talaga naman, ang tawag dito sa Ilocano yung gawat, yung panahon ng gutom, ng hirap. July, August, normal naman talaga. Inaabangan ng ani sa dulo ng September hanggang October. Kaya magtataka ako bakit biglang na nagtataasan. Dapat siguro hulihin ng mga hoarders, muggers, at iba pa na nagmamanipula ng nagkabo. Yung huli ka gaya naman sa West Philippines, sa West Philippines, yung huli mga pangyayari ito. Can you make your observation? Yes, at least mahinaman naman at mapayapa yung pag-resupply at restocking. Sana tuloy-tuloy gano'n, wala nang birian kasi alam naman natin na mahirap mahigit sa dalawang nagbuhalang mga bayan katulad ng China at US. Wala naman tayong kaaway dito sa atin. Kaya dapat kaibigan natin sa lahat ng ating mga kapitan. Thank you. Thank you po, Kuya Renate Chanco. Ngayon po ako nung magtatanong, Senator, ano po ang kwento
pagsuot nyo ng barong ng ating dating Pangulong Ferdinand P. Marcos? Ganun. Wala, parang di ba? Parang sa mga superhero, parang galaxy yan eh. Parang isusunod mo para kahit pa paano magali mo yung powers ng superhero mo. Kasi kailangan natin, nagtatasal kami sa pundod ng tatay ko, sabi ko nga, kailangan natin yung duno, yung tapang, at yung pag-unawa ng tatay ko, napakalalim. Kaya sana, kahit paano, mapigyan tayo ng powers ni Apo Rakay, sabi nga sa Ilocos. At napakahirap ng panahon na yun, komplikadong panahon na yun, para sa lahat ng mga punong bayan, sa lahat ng opisyal, sa lahat nakikirap, sa lahat ng katataas na presyo, at hindi maintindi ang panahon. Malupit para sa magsasaka, at kung arawan lang ang kinikita, talaga pahirapan. Kaya wala, na suot ko lang, dahil medyo sentimental tayo, hindi sa lahat, gawain natin yan, di ba, sa Pilipinas, medyo dadalhin mo yung powers ng minuto. Okay, thank you very much, Senator. Now may call Gandhi Navarro sa hearing center. Good morning po, Senator. Senator, reaction niyo po sa pagpasok ng bansa sa 5 years importation ng contract sa Vietnam. Kung nakalagay sa rice clarification law, na pwede lang po mag-import on government to government rice contract na kung meron ng kandidat. Yun na nga pinagtataka mo kung bakit ngayon papasok tayo sa 5 years contract. Suriin natin maigit dahil at totoo, wala naman tayong crisis sa bigas, talaga naman walang ani sa mga panahon to. Kung bakit naman nagtaas ng presyo, hindi mo maintindihan, parang may artificial na nagmamanipula, hindi ka bali-baliwala. Ngayon, yung 5 taong kontrata sa Vietnam, dapat aralin maigit dahil kahit hinahayaan na yung importasyon, hindi naman natin sinusurrender yung pagre-regulate. Ibig ko sabihin, hindi naman bubuksan ang pinto at maski sino, maski ano, at anong dami, kahit gabi, pwede naman dumagsa. Hindi naman po pwede yun. Dapat, unti-unti at alamin natin kung ano talagang pinakailangan natin. Matapos kunin at bilhin ang mga ani ng lokal na magsasaka, saka na lang natin papasukin. Yung regulation, importation does not mean we surrender regulation. At kung naman dadagsa yung imported kapag panahon ng ani. Kasi nangyari na yan dati, ngayon, ang dami-daming sibuyas na galing sa labas, samantalang yung lokal, hindi yun nabibenta. Kaya eto nga, parang yung pagplano ng pangangailangan natin sa iba't ibang produkto, kailangan natin maigit. At kung mag-i-import tayo sa panahon na walang ani, huwag naman sasabayan. Katulad rin ng asukal, sinabay yung pagdagsa ng asukal galing labas, sinabay halos sa milling season. Huwag naman tayong gano'n. Senator, patungkol po sa issue ng bilis, magkakausap po ba kayo ni Pangulong para ma-resolve ko? Yes, oo naman. Pero mas pala ko dun sobrang bait. Ako, high blood na ako sa mga order, sa smuggler. Ginawa na ng lahat, ang mga media, tayong lahat, pinangalanan na. Binigay pa yung address ng mga bodega. Alam na natin kung saan nakapapak yung mga produkto, asukal man, bigas man, sibuyas man. Bakit hinahayaan pa rin? Dapat suburin na yan. Ngayon naman, napakarami ng mga pagre-raid na sa katutak dito sa Central Luzon, Metro Ecija, Pampanga, kung saan nagre-raid. Sana naman, wag naman picture taking lang o photo opportunity. Tuloy-tuloy na natin yan. Kasuhan na yan para may makulong naman. Sa issue po ng price cap, Senator, sa issue po ng price cap, sa pananaw niyo po, solusyon po ba ito? Rice cup. Ang rice cup, yung EO, eto pa yung EO, 39, kasi sinasabi 41 to 45 pesos. Kung tuturutin, tama naman yung presyo niyan kung hindi ginagalaw yung mga supply natin. Pero, ang akin, at alam naman natin ito, pati ang Pangulo, dahil nakapag-aral naman ng ekonomiya yun, talagang alam naman niya na pansamantala lamang ito. Hindi ito talagang solusyon at matagalan.
Kasi hindi mo pwedeng pakialaman. Yung retailer, bilhin ng mahal. Siyempre, sa batang huli, kakansalan niya yung mga kontrata niya, hindi na bibili yun. Eh, paano yan? Aabot ang panahon na ayaw na magbenta ng bigas. At nagulat naman ako sa isang opisyal na nagsabi, huwag na daw kumain ng bigas, magkamote na lang. Kinakailangan na basahin at suriin maigi ang ating mga libro. Kasi kung minsan nabibigla tayo sa tinuturo o hindi tinuturo sa ating mga anak. Tama lamang na i-review. Thank you very much, Kuya Gani. Ngayon naman po, magtatanong po sa atin ng taga Veritas, si Kuya Chopel Santos. Yes, good afternoon, ma'am. Chopel Santos po kang Radio Veritas. Ma'am, regular niyong ginagawa yung pre-dialysis kapag birthday po ni President. Ang tanong lamang namin, ma'am, bukod po dun sa pre-dialysis na yun na particular din sa hospital, sa NKTI po yata yun. Ma'am, meron pa po ba kayong balak na ngayong Pangulo na ang iyong kapatid? May balakin po ba na maikalat po sa buong Pilipinas, hindi lang din sa lugar niyo? Sigurado ako na hindi kakayanin na libre yung dialysis lahat, ano? Kasi sinasagot na rin ng PhilHealth at ng iba pang MAIP, yung medical assistance, yung PhilHealth at yung dialysis. Pero, matagal ko lang ginagawa to sa September 11, doon at dati sa Patak Hospital sa amin sa Ilocos, tapos na ipapatuloy natin sa NKTI. Hospital rin ng nanay ko yun, kaya nailakad kong maigi. At tama ka, dapat sana palawakin para sa indigent patients. Pero sa ngayon, ang PhilHealth ang nagpalawak rin ng package para sa dialysis. Mahal nga lang, mahal pa rin. Yun ang problema. Lalo na yung chemo, kaya kailangan talaga tulungan. Maliban dyan, ang ginagawa ko din, yung tinatawag na heart warriors. Yung may butas sa puso na malilit na bata na pwede pang sagipin. At maganda kasi yan talaga yung resulta. Kapag successful, himala talaga siya. Nag-turn around yung bata na yung tinatawag na blue baby na halos asul ang labi at saka ang hina-hina, hindi lumalaki. Pag naoperahan sa Philippine Heart Center, ayun, andyan na naman, makita mo talaga parang mong sinindihan yung ilaw, talagang buhay na buhay, maliksik, biglang tataba, nakakatuwa talaga. So yun ang ginagawa ko sa medical. At yung nanay ko, siya yung nagtatak kasi ng mga specialist hospital, yung kidney center, sa dialysis, heart center, lung center, tapos yung Philippine Children's. Ngayon, papalawakin ni Presidente Bongbong yan at gusto niyang magkaroon ng iba pang mga specialized hospital para sa probinsya, hindi naluluwas sa Maynila para sa mga serbisyong specialized. Ito talaga yung dating plano ng nanay ko, nausod nga lang, at ng ama ko. Gumawa kasi sila ng survey, ano raw ang nakakapatay ng Pilipino. Nung panahon na yun yung mga nakalista. Siyempre, malawak yung TB nun yung tuberculosis, kaya nagkaroon ng lung center, tapos heart center, cardio, tapos kidney center, tapos yung mga neonatal, yung mga maternal morbidity and mortality sa kabataan. Meron pa yung trauma, yung Philippine Orthopedic, hindi na nasunod at hindi na BBM last na punta siya dito. Yung tungkol po dun sa water, imbakan ng tubig. Sa Senado po ba, dumadaan yung ganong usapin para sa mabilis na desisyon? Pasensya, hindi ko narinig. Ano ba sinabi? Ang pangunahin daw kung makakasagot sa problema ng baha ay yung pong water imbakan. Yung very controversial na plano. Dating plano na yun na ng gagawing reservoir ang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Na syempre walang gustong pumayag na sila ang nilulubog. Yun ba yun? Yes, ma'am. Ano po, napag-usapan po ba sa Senado to para sa mabilis na... Yes, marami po nag-o-object. Alam natin, hindi lang sa Senado, kundi sa mababang kapulungan, sina Congresswoman Ana York, tapos mga kasama natin, mga karatig mga mayor, lalo na Hagunoy, Kalumpit, yung mga talagang binabaha. Hindi ko sa Bulacan.
Yes, maraming salamat, pero talagang totoo na ang mga bayan katulad ng Giginto, San Rafael at iba pa, hindi naman binabaha yan dati. Kung bakit naman binabaha sa Hagunoy, medyo sanay na, Kalumpit, medyo sanay na. Pero maraming bayan-bayan dito sa Pampanga at sa Bulacan na talagang hindi dati binabaha. Ngayon, kailangan natin alamin ano yung dahilan nito at solusyonan sa lalong madaling panahon. Kini sa pag-iwanan ng tatay, no? Naging buo ang isang bayan, ano yan, isang bansa, isang diwa, ayan, medyo naging totoo yun. At yung pagmamalaki natin na tayo ay taas, no, kahit kanino. Ayan, Pilipino. Ang bagong Pilipino at ang bagong lipunan. Siguro, itong vision na hindi pa rin siguro masasabing na nakakamtan, ang pinakamahalagang pinakahangin ng kapatid. Okay, thank you very much po, Senator Amy Marcos. I request po lahat po ng media, doon po tayo sa likod ni Senator and Mayor for the photo ops. Sa Senado, in-work out namin yung mahiwagang 5,000 na teacher allowance. Sana matuloy na yun dahil yung tinatawag ng chong fund, hindi na tinaasan sa haba ng panahon. Dapat naging 75 at eventually naging 10,000. So, in-work out namin yan at sana maipasa. Alam ko rin, noong January, sa Bakat, inunsad yung salary standard decision. Alam natin, naging lahat at sinong palitan yan. So, dahan-dahan kahit pa paano sa hirap ng panahon, pananagutan natin yung mga kinakailangan ng ating teacher. So, to all of you, happy Teachers Month! And sa wakas, nagbukas na rin ang todo-todo ang ating mga eskwelahan. Good luck to all of us. Congratulations to our teachers. Thank you so much.